Yan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At nandito po tayo sa ating araw-araw na Facebook Live sa Rema Philippines. At kahapon po ay sinimula ni Pastora Irish yung bago po nating topic. Ito yung overcome temptation. So, kahapon, diniscuss niya po yung from number 1 to 3. Sabi dito, submit to God. Number 2, pray for strength. At number 3, use God's word. So, itutuloy po natin itong topic na to. At ano nga po ba ang temptation? So, balikan lang po natin sandali, no? Sabi nga, ang temptation, sabi niya, an enticement to sin or to go against what God desires for us. Or sa madaling sabi, ang temptation or tukso ay hinihimok tayo na magkasala or labanan kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. At another meaning po nito ay a trial in which man has a free choice of being faithful or unfaithful to God. So tayo po ay dumadaan sa isang trial or pagsubok kung saan may kita yung nandun yung ating free will or yung nandun yung free of choice natin kung tayo po ba ay mananatiling matapat or unfaithful sa Panginoon. At kahapon nga, binanggit nga po ni Pastora Iris, sabi niya, ang tukso ay hindi ka niya tutuksuin dun sa time na malakas ka, kundi dun sa time na mahina ka. At ang tukso, ito yung bagay na anumang gusto natin. So, kapag ang isang bagay ay hindi mo gusto or hindi natin dinedesire, hindi tayo basta-basta matutukso po dyan. At ito po, ituloy natin, sabi nga dito sa number 3, flee from sin or layuan ang kasalanan. Basahin po natin dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ang sabi niya dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, ang tukso, yan, kailan nga ba nagiging tukso or kailan nga ba nagiging kasalanan ang isang tukso? So, kapag tayo po ay nag-give in or nagpadaig tayo sa tukso, ito ay nagiging isang kasalanan na. So, ang isa pa po dyan, ang temptation ay nandun yung pressure na mag-give in tayo dun sa mga impluensya sa atin na maaring makapagpalayo sa atin sa Panginoon. Yan, alam niyo po, nung mga nakaraang weeks or last month na may nabasa po ko sa Facebook na merong isang Christian band, kilala po sila, marang kilala nyo rin po ito. At itong Christian band na ito, na pag-alaman po na yung kanilang vocalist ay nasangkot po sa paggamit ng alcohol at cocaine at undesirable behavior. So, nung nalaman po yun, sa kahuli-hulihan, naglabas po siya ng statement itong vocalist ng Christian band at inamin niya na for several years, sabi niya, I have lived a double life. So, nasabi niya na double life kasi sabi niya, sa harap ng entablado, umaawit siya ng mga Christian songs, pero sa likod nun, sabi niya, ay nalulung siya sa bisyo at ang mga undesirable behavior. So, sa ating mga tao, darating ang tukso at mangyayari lang ito na papasok tayo sa isang kasalanan kapag tayo po ay nag-dwell dun sa pakiramdam na yun o dun sa thinking na iyon. At makakapasok lang ang temptation o kasalanan kapag hinayaan natin ito. Kumbaga, dun sa isipan na yun, sa pakiramdam na yun, ang anumang mga bagay na binabasa natin, ini-entertain natin, kapag hinayaan po natin na maglinger ito sa atin, ang mangyayari po dyan ay makakapag-commit na tayo ng kasalanan. Kaya nga dito, ang sabi niya, ang Diyos ay tapat. So, ang Panginoon ay binigyan tayo ng lakas to overcome temptation. Ang sabi niya, tapat siya na bibigyan tayo ng lakas, na sabi niya gano'n, upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Na ang Diyos, hindi siya, kumbaga, mahabagin ng Panginoon natin eh. Yun nga lang, sabi nga, tayo ay may kalayaan na pumili
Kung pipiliin ba natin na magpadala tayo dun sa tukso at madaig tayo ng kasalanan. So alam niyo po, may napanood ako dun sa Facebook. Yan, merong isang dog owner. Iniwanan niya yung aso niya at dun sa harapan po ng aso niya ay nag-iwan siya ng masarap na pagkain. At sabi niya dun sa aso niya, babalik ako, wag mong kakainin yan. So, for 4 minutes, naka-video lang po yung aso niya. At yung aso, alam niyo po, tinitingnan ko, aliw ang pinapanood kasi nandun yung pagkain sa harap niya, takam na siya. Pero at yung pasintabi po, no, yung laway niya, tumutulo na dahil gustong-gusto na niya kainin yung nasa harapan niya. Pero dun sa video, alam niyo po yung ginawa ng aso, iniwasan niya ng tingin, gumanon siya. Andiyan nakatapat yung pagkain pero umiwas siya ng tingin at hinihintay niya yung amo niya na dumating. Nung after 4 minutes, narinig niya na po yung boses ng amo niya. Halos mangiyak-ngiyak yung aso, pero hindi pa rin niya kinakain yung pagkain sa harapan niya. At nung binigyan na siya ng owner niya, dun lang niya kinain. So tingnan niyo po, no, ang tukso katulad nun ihaharap sa atin yung anumang bagay na gusto natin. At kapag hinayaan natin ito na kinain mo na or sinunggaban mo na, ay mahuhulog tayo sa bitag ng tukso. Kaya nga ito po, nandun ang paalala sa atin. Ang sabi niya, to overcome temptation, kailangan tayo po mismo ang gagawa ng hakbang na layuan ang anumang tukso. So sa bawat tao, iba-iba po ang tukso na meron tayo. Yung iba natutukso sa pera. Maaring yung iba naman natutuksong kumain ng mga bawal sa kanya. Ngayon, halimbawa sabihin natin may isang ka-church na ang sabi sa'yo, wag na muna tayo magsimba. Wala naman si pastor. Ngayon, maaring sa isip mo, oo nga no, masarap munang magpahinga kasi malamig yung simoy ng hangin. Ngayon, maaari kang matukso doon sa pag-aaya na wag magsimba. Pero ito sabi niya nga dito, flee from sin. Iwasan mo na agad, iwasan na natin yung mga tao na yun. At minsan may mga kasamahan or kakilala tayo na maaring madala tayo dun. Pero, sabi nga niya dito, flee from sin. Tayo na mismo ang lalayo sa mga bagay na alam na natin na makakapag-commit lang tayo ng kasalanan. Amen po. At paalala nga po dito, andun ang lakas na binibigay ng Diyos sa atin para mapagtagumpayan ito. Nasa atin na lang kung pipiliin ba natin na pagbigyan yung bagay na inaharap sa atin ng kaaway na tukso. So, number 5, ang sabi niya dito, guard your heart. Dito po sa Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi niya dito po sa magandang balita, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, basahin ko po sa inyo dito sa The Passion Translation. So, above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flows the wellspring of life. So, sabi niya dito, bantayan natin at alagaan yung ating puso. At whenever na binabanggit po ng Bible ang word na puso, hindi lang po ito literally tumutukoy sa puso natin, kundi yung totality ng inner self natin, ito po ang tinutukoy niya. So sabi niya dito, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. So, ang tukso, or sabihin natin, ang bulong po ng kaaway ay magsisimula dito sa isipan natin. At dito pa lang sa isip natin ay kailangan ma-filter na natin kung ano po ba yung mga bagay na papayagan natin na maglinger dyan. At kung dito pa lang sa isip natin, wala nang filter dyan, di natin namamalayan, yung nasa laman ng isip natin ay pwede nang bumaba sa heart natin. At kapag ito po ay bumaba na sa heart natin, ito na yung magagawa natin. Ito na yung magiging way natin. Kaya nga sabi niya, guard your heart, gwardyahan natin, bantayan at alagaan natin yung pinaka-innermost being natin, yung totoong ikaw, yung totoong tayo. Dahil kung hindi po natin mababantayan yung isipan natin,
ay agad-agad maaari itong bumaba sa heart natin. Kaya nga yung mga bagay po na pinapanood natin, pinapakinggan natin, even yung mga taong may influence sa atin, ay kailangan natin piliin. Dahil kung hindi, ito ay makakaapekto sa atin. So, naalala ko, may isang kwento po si Kenneth Hagin na ang sabi ng Diyos sa kanya, ipag-pray mo ang ministry nitong pastor na to dahil ginugulo siya ng dati niyang asawa. Ngayon, nakita po sa isang vision, nakita po ni Kenneth Hagin na itong babae na to, yung asawa po ng pastor, ay may kulay gray sa side ng kanyang utak, dito sa mind niya. So sabi niya, ano yung dark gray na yun? At maya-maya yung bilog na yun ay unti-unting bumaba sa heart. At ngayon, nalaman po niya na itong dating asawa ng pastor ay nanggugulo dun sa ministry na yun. Ngayon, bago po nangyari yun, sinabi ng Diyos sa kanya kung ano ang nangyari dun sa babae na yun. Ang paliwanag po ng Panginoon kay Kenneth Hagin na itong babae na to ay laging nililigawan ng kaaway. Binubulungan siya ng demonyo at sinasabi sa kanya na maganda ka. Kung wala ka sana dyan, mas malayo pang mararating mo at sisikat ka pa. Pero nire-rebuke nung babae yung isipan na yon at babalik na naman yung bulong na yon ng kaaway at sasabihin na naman sa kanya, maganda ka. Kung wala ka sana dyan, ay mas sumikat ka pa, mas malayo pa ang narating mo at ire-rebuke na naman po ng babae yung thinking na yun, hanggang sa alam niya po yung bulong na yon ng kaaway sa kanya ay pinakinggan niya. At nung time na nag-start na pakinggan na ng babae yung bulong na yon at sinabi na niya sa isip niya na, oo nga, maganda nga ako at kung wala ako dito, malayo pang mararating ko. At alam niyo po, kinalaunan, ito pong babae na to, napalayo na siya sa Panginoon. Ngayon, nung time na pina-follow up na po siya, pinapaalalahanan siya ng kanilang superintendent, ang sabi ng babae, ayoko na sa Jesus mo. Kaya, tantanan mo na ako. Mismo na po yung babae na yun na nagsabing, ayaw na niya sa Panginoong Jesus. So, tingnan nyo po, no, ganun kahalaga na mabantayan natin yung papasok sa isipan natin eh. Katulad sa isang ibon, na yung ibon, dadaan lang yan. At kapag yung ibon ay namugad na, ibig sabihin, hinayaan na siya na magstay dyan. At ang isipan natin o ang bulong ng kaaway ay dadaan lang tulad ng ibon. At nasa atin po kung papayagan natin na mamugad ito sa isipan natin. Kaya nga ang paalala sa atin dito ng kawikaan, guard your heart, sabi niya, pay attention to the welfare of your innermost being. Na yung ating welfare, o sabi niya yung makakabuti sa atin, kailangan nating mabantayan maigi dahil kung hindi, tayo po ay madadaig ng tukso. Sabi niya, napaka-importante, nasa isip pa lang na filter na natin yung anumang bagay na makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. At dito po sa number 6, sabi niya, walk in the Spirit. Dito po sa Galatians chapter 5, verse 16. Sabi niya po dito sa Tagalog, basahin ko po sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Dito sa English, ang sabi po niya, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So dito po tumutukoy, sabi niya, yung klase ng buhay natin ay dapat guided tayo ng banal na spirito. Nang sa gayon, sabi niya, hindi tayo madaig ng pagnanasa ng ating laman. Kaya nga po, importante na nandun yung ating pananalangin, yung pagbabasa ng Biblia. At the more na tayo po ay nagdudwell sa presensya ng Panginoon, ay mas nagiging madali sa atin na tanggihan or ayawan ang tukso. Pero kapag tayo po ay malayo na sa presensya ng Diyos, ay napakadali na lang sa atin mag-give in dun sa temptation. Kaya nga bilang Kristiyano, para ma-overcome natin
ang tukso, sabi niya, walk in the Spirit. Pag sinabing walk, talagang ipapamuhay natin na at hindi lang ito part ng buhay natin, kundi buhay na natin na patnubay sa atin ang banal na Espiritu. At ang sabi niya, yung mamuhay, hindi lang patnubayan, kundi naisin natin na tayo ay lumakad sa presensya ng Panginoon. Yan. Kasi po, kapag tayo, once na isang Kristiyano ay pinili niya na magpakalayo-layo, alam niyo po, mahirap na nating maririnig ang tinig ng Panginoon. Kaya kung minsan, hindi naman ibig sabihin ay Kristiyano na tayo, ay di na tayo matutukso. Kundi nandun pa rin ang tukso sa atin. Pero yun nga ano ang pakikinggan natin? Yung boses ba ng banal na Espiritu na nandun yung paalala sa atin na huwag mong ituloy yan, huwag mong gawin yan. O yung boses ng kaaway na, sige lang, pagbigyan mo, hayaan mo lang. Pero ito po in order na ma-overcome natin ito, ay kailangan ang presensya ng Panginoon ay kasama natin. Buhay na natin ang kasama, ang guidance ng banal na Espiritu. Sa ganun sabi niya, that He shall not fulfill the lust of the flesh. Ang gusto natin, ng laman natin ay always taliwas sa gusto ng katawan natin. So, maaring yung Espiritu natin, ang gusto niyan, manalangin, mag-pray, manalangin, magbasa ng Bible, magsimba. Pero ang gusto ng laman natin, matulog, magpahinga, wag magsimba, wag mag-pray. Pero the more as we walk, kapiling ang banal na Espiritu, as we dwell in the presence of the Lord, mas madali para sa atin na mapagtagumpayan ng tukso dahil mas madali na nating marinig ang boses ng Diyos, yung udyok ng Espiritu na huwag mong gawin. Amen po ba? At may kwento po ako sa inyo. Nalala ko noon nung kagagraduate ko po ng college, pagka nag-worker po ako ng 1 month at after ko pong mag-worker, nung time na yon bumalik po ako sa school namin para kuhain yung mga credentials ko. So, nung time na yon sabi nung registrar, na nawala po niya yung clearance ko. At that time, ang hawak ko lang ay yung photocopy ng clearance ko. So, sabi po nung registrar, ay magpapirma ka na lang ulit kasi hindi pwedeng photocopy lang, dapat original. So, iniisip ko po that time, magagahol na ako sa oras kung magbabalik po ako sa simula na magpapirma dahil may hinahabol po akong oras. Kumbaga, that time, last day na for registration sa board exam. So, kailangan ko na po makuha yung mga credentials ko. So, nung time po na yun, 3 pirma na lang po ang hinihintay ko para makumpleto ko yung clearance ko. So, umaandar po yung oras. Sabi ko, naku, baka hindi ako umabot sa registration. So, habang nag-iisa po ako doon sa auditorium, hinihintay ko po yung ibang professor namin. Alam niyo po, dahil hawak ko yung photocopy ng clearance, natutokso na ako na doktorin yung pirma. Niisip ko, 3 na lang naman ito at para mabilis yung proseso. Kumbaga, alam niyo po, may hawak akong ballpen, pinapractice ko ng gayahin yung 3 pirma na kailangan ko. Pero alam niyo po, tinigil ko sandali, sabi ko, teka. At binuksan ko po yung Bible ko dahil mag-isa ko lang naman po doon sa auditorium. Nung binuksan ko po yung Bible ko, alam niyo po, pagkabuklat doon sa Thessalonians, ang sabi, avoid any kinds of evil. Sabi ko, Lord, alam mo kung anong nangyayari at anong ginagawa ko. Alam niyo po, sinara ko yung Bible ko, binaba ko yung ballpen ko, sabi ko, Lord, hindi ko dodoktorin yung pirma. Bahala ka na magsaayos na to. At to make the long story short, naiayos naman po na pirmahan yung clearance ko, nakapagpa-register po ako. Pero ito ang tukso ay nandyan at mas lalong malakas, lalo na kapag ikaw ay nag-iisa. Pero ito kapag nandun tayo lumalakad sa banal na Espiritu, nandun yung prompt sa atin na avoid any kind of evil or ano man yung pangungusap sa atin. Kaya nga po, ito yung pinag-aaralan natin itong week na to dahil bilang Kristiyano, hindi mawawala ang tukso. Pero nagbigay ng guidance sa atin kung paano natin ma-overcome ang anumang tukso. So ulitin ko po, flee from sin, layuan po natin ang kasalanan. At sunod, guard your heart na yung innermost being natin ay ingatan at bantayan natin. At huli po, ay walk in the Spirit. So yun po, nawa po ay meron tayong natutunan sa hapon na to. Tayo po ay manalangin sandali. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, patuloy mo kaming ituwid, Panginoon, at palahanan sa lahat ng
bagay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na anumang tukso na darating sa amin ay mapagtagumpayan namin ito. Gamit yung mga tinuro mo sa amin, mga pinag-aaralan namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na patuloy kaming lumakad sa patnubay ng banal na Espiritu. Nang sa ganon, hindi makapanaig yung nais ng laman namin. At kundi, Lord, maging fully yielded kami sa presensya mo, Panginoon, sa mga bagay na sinasabi mo. Salamat nga, Lord, dahil hindi ka nagkukulang na paalalahanan kami at bigyan ng lakas para mapagtagumpayan namin ang lahat na ito. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay natin at pakikinig sa ating Facebook Live. Ingat po tayo at God bless po sa bawat isa.